breaking balita po tayo mga kababayan. Makasaysayang handshake naganap raw ngayong araw. Naku po sa pagitan ng walang iba, yung ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at syempre mga kababayan, the Chinese President. Walang iba kundi si Xi Jinping mga kababayan. At BP Inday Sara Duterte, may napakagandang mensahe. Anya, faith, hope, and unity this Undas 2025. At eto pa kabayan, hinila si Brunei President para ilayo kay Pangulong Marcos mga kababayan. Nako po. At eto, Congressman Redon mga kababayan, Dolomite Beach ni Pangulong Duterte. Paimbestigahan di umano sa kamera ngayong susunod na linggo. Pumantakin mo mga kababayan, oh. At eto pa kabayan, trending na survey ito sa lahat ng social media. Sino ang may naitutulong sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas? Naku po, vote wisely raw po mga kababayan. Sa pagitan po ng ating pambansang hayop na kalabaw at syempre, yung ating mahal na Pangulo. Naku po mga kababayan, magpili raw kayo. At eto na po mga kababayan, makasaysayang handshake o nakipagkamay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping matapos ang talumpati nito sa APEC Economic Leaders Meeting sa HOVEC International Convention Center sa Gyeongju, South Korea mga kababayan. Sa kabila ng umiiral na maritime territorial dispute sa pagitan ng Manila at Beijing. Nakiisa ang dalawa sa panawagan para sa pagpanumbalik ng mekanismo ng pandaigdigang kalakalan sa 32nd Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit mga kababayan. Na dinaluhan ng ating Pangulong Marcos mga kababayan. Ngayong araw, nagtapos ang matagumpay di umano mga kababayan na 32nd APEC Economic Leaders Meeting o EELM mga kababayan. Makikita natin dito mga kababayan na yung ating Pangulo ay lumapit sa Chinese President na walang iba kundi si Xi Jinping mga kababayan. Eto, panoorin natin ito mga kababayan ha. Watch tayo dito mga kababayan. 飞出来那只蝴蝶， The butterfly was 很美 floating 丽。 in the dinner hall. It 나비가 was very李 beautiful.在 날아다녔습니다. 明总 너무나도 统 아름다운 就说 만찬 ：“你们明年的 장소였습니다. 蝴蝶是不是也可以飞起来啊？ 이재명 Are you also 저에게 going to 那么 have 我 a 说 butterfly next 我希 year? 望 내년에 나비를 这只美 이렇게 丽的蝴 아름답게 蝶 날리실 飞到 건가요? 深 라고 圳， 질문을 The beautiful 해주셨습니다. 最好它 butterfly will come to 能够飞得 Shenzhen. 更 여기에 好， 있는 이 아름다운 甚至 나비가 会唱 Even 歌。 better, and 신진까지 maybe she will 날아와요. sing for us. 노래까지 Thank you. 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. Kahit di tayo nakaintindi kabayan. Eto na mga kababayan ha. Okay, tumayo at may pagkamay sa Republic of Korea mga kababayan kung si Chinese President. Alright. Sinong susunod? Sinong lalapit? Uy! Lumapit yung ating mahal na Pangulo mga kababayan, no? Di ba? Nasaan na yung mga dyan mga kababayan, yung kakamprings? Yung mga taga-suporta ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Na sinasabi nila na yung ating Pangulong Duterte ay maka-China mga kababayan. Tapos ngayon, itong ating Pangulo mga kababayan ay lumapit. Di ba mga kababayan? Yung nakarang araw ay di ba? May speech ba yata yung Pangulong Marcos mga kababayan, di ba? Tila, di ba? Huwag tayong pasisindak sa China.
Tapos, eto ngayon mga kababayan, oh, parang basang sisiw yung ating Pangulo ah. Di ba? Di ba, di ba mga kababayan? At matatandaan pa din natin mga kababayan no, na si Pangulong Trump ay nakipagpulong kay Chinese President Xi Jinping mga kababayan. Di ba? Tapos yung Pilipinas, galit na galit sa China, di umano? Di ba mga kababayan? Nako po. Makasaysayang handshake naganap raw ngayong araw. Nako po, ano sa tingin mo kabayan? Magkomento ka nga sa baba. At eto na po mga kababayan, panoorin natin ang napakagandang mensahe ng ating Pangulo Vice Presidente BP Inday Sara mga kababayan. Ngayong Undas 2025. Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw Sa din po, ating madam. pagunita ng undas, naway isapuso natin ang tunay na diwa ng pananampalataya. Yes po. Pagpapahalaga sa mga santo at maalab na pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Patuloy nating ipanalangin ang kapayapaan at katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Sana'y maging inspirasyon ang kanilang alaala sa bawat hakbang natin sa buhay. Ngayong undas, naway manaig ang pagkakaisa at pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Harapin natin ang bawat araw ng may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Thank you po. Mahal na President mahal na Vice Presidente, Madam BP Inday Sara Duterte, mga kababayan. At eto na po mga kababayan, panoorin natin ang kabuang panayam kay Congressman Redon na gustong paiimbestigahan niya yung Dolomite Beach mga kababayan na itinatag ni Pangulong Duterte noon mga kababayan. Naku po, magkomento nga kayo sa baba mga kababayan kung tama pa ba itong ginagawa ni Kong Redon? Di ba? Nabubulol tayo. Nabubulol na lang tayo dito mga kababayan dahil sa itong kaipalang ginagawa nitong si Redon mga kababayan. Bantakin mo Dolomite Beach, paiimbestigahan pa mga kababayan dahil sanhi raw ito ng baha. Ha? Sure ka dyan po, Congressman Redon? Nihiraw ng baha mga kababayan? Naku po, ano ang gusto niyo po, Congressman Redon, na bumalik na naman tayo na maligo sa dagat ng basura? Di ba mga kababayan? Ha? Yung bahong-baho dyan mga kababayan, gustong malanghap ni Kong Redon mga kababayan? Di ba po? Nako, sobrang halatado na kayo. Unsay makapapobre sa Di ba? Di ba mga kababayan? Naklik patuloy natin si Chito mga kababayan. Di ba? Naku po, eto, panoorin natin. Kasado na ang investigasyon ng Kamara Kasado na mga kababayan. sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, wala sa NED Tingnan nyo yung Dolomite Beach mga kababayan. Tingnan mo kung Ridon. Di ba mga kababayan? So, gusto na Ridon na ibalik yung mga basura at dyan mga kababayan. Beach Project.
Isa rin ito sa mga sinisisi sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon tungkol dito. Magandang gabi, Congressman Ridon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan, ano po? Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman ho matagal na matagal kasi alam po niyo, Hindi matagal na matagal, mga kababayan. Grabe talaga, no? Reasons talaga po. ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan niyan. So 2015 to 2025, no? So right smack into the period po of review yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy. Tinabilang ho namin saglit dahil nga, syempre, malaki usapin po. Tinabiraw po saglit, mga kababayan. Maniniwala ka ba dyan? Tutot nyo. Yung flood control. Dahil binato na ho namin sa ICI yung pong House proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project o dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach? Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiyasatin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto na yan to begin with? Ganyan din naman ho sa flood control projects Isa Kailangan, Kong Ridon, dahil yung area na yan, Manila Bay, is tambakan na ng basura niyan. Ha? Tambakan na yan ng basura, mga kababayan. Tapos may commercial ba yun? Or campaign jingle ba yun, mga kababayan, na nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Di ba, mga kababayan? doon sa mga tinitingnan, tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar? At yun yung itatanungin din natin dito po sa Dolomite Beach Project kasi syempre ang pinag-usapan pong presyo dito, 389 million minimum, maabot po na around 500 million pong ginamit po para sa proyekto pong ito. Ang tatanungin natin dyan, kinailangan bang maglagay po ng Dolomite Beach sa Manila Bay o dapat bang linagay na lang ho natin sa dagdag pa ho nga sewage treatment plants? Ibig sabihin, Saan nilaglag? Saan dinagdag? Sa bulsa nyo? Buti nga niyan, mga kababayan, ay may nakita tayo, di ba? At, di ba, mga kababayan? Tingnan nyo naman. Maraming nasisiyahang mga kababayan nating Pilipino, mga kababayan. Di ba? yung pong talaga makakalinis po ng tubig ng Manila Bay. Ito po yung reclaimed area, ano po? Wait lang, mga kababayan, ha? Dahil sa tagal-tagal ng namumunong presidente, mga kababayan, wala pang ni isang nakasolve sa problema niyan, mga kababayan. Grabing basura dyan. Sobrang baho, mga kababayan. Tapos may nag-iisang mama na dumating, Pangulong Duterte. Tingnan nyo. Ginawa ng paraan, mga kababayan, hindi puro satsat, di ba? Di ba? Yung sinabi kanina ni Ridon, mga kababayan, na di ba, ginawa na lang yung pampalinis na mga kababayan. Wala, puro lang yan salita, mga kababayan. Talagang mag-ghost project na naman yan, mga kababayan, kung baga. Tapos itong si Pangulong Duterte, walang pakeme-keme. Kahit madaming kritisismo, mga kababayan, Dolomite Beach, hindi raw nakakaganda, maraming Di ba? Tapos eto ngayon, yung sambayang Pilipino, yung nagbibinipisyo dyan, mga kababayan. Di ba? At nagiging tourist spot pa dyan sa Maynila, mga kababayan. Di ba? Anong gusto nyo? Tatanggalin nyo yung Dolomite Beach at ibalik yung basura? Hindi naman. Technically, hindi po reclaimed area yan. Kumbaga, tinapalan lang po ng buhangin. Yung po nakikita na ho natin presently beach walk, no? Dito po sa Manila Bay, yung katabi po ng US Embassy. Magkaibang proyekto doon sa malakihang mga reclamation projects, no? Pero ang pangako po kasi ng Manila Bay Rehabilitation, batay po doon sa Supreme Court Mandamos, dapat ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yung most fundamental question sa Dolomite Probe po natin ay, yung po bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay nyo, kabayan, ay nakabuti. Sobrang linis. Pagpapaganda ng kalidad ng
tubig po na Manila Bay. So yun yung first Ayun. question. Question of necessity. I Yung pong see. uunahin. Hinahanapan talaga nila ng paraan, mga kababayan, no? Na maiko-connect talaga at may maisisisi na naman sila kay Pangulong Duterte, mga kababayan. Oh, yun lang yun. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million Tama, para po tama. dito? Tama, dahil may nagbenepisyo yung mga Pilipino at may nakikita talaga tayong proyekto na pwede nating maipagmalaki. Samantalang yung bilyong-bilyong project, mga kababayan, na ginawang ghost nyo. Oh, yun yung hindi tama. Ano po ang inaasahan natin na mauungkat dito sa investigasyon? Nabanggit nga po ninyo yung presyo, yung safety hazard, Yeah, ano ba? and nature, no? Sa palagay po ninyo, sino-sino ang mapapatawag pag nagsimula na po kayo? Si Pangulong Duterte, patawag, mga kababayan, syempre. Yeah? Ang mapapatawag po dyan, syempre, yung previous DNR leadership na talaga po nag-implement nito pong, nag-originate po nitong proyekto pong ito. At syempre, yung DPWH na nag-implement po nito po. Kung ako, yung tauhan Pangulong Duterte noon, mga kababayan, papatawag ni Redon na simple lang ang aking mga kababayan, sasagot sa kanya. Sige, balik natin yung mga basura dyan. Balik. Alisin na yung Dolomite Beach dyan, ibalik natin yung mga basura, mga kababayan. Dahil yun yung iniayakan Kong Redon, mga kababayan Pong proyekto na ito. So, magkakaibang phases po yung investigation. So, I think in the first hearing, yung question of necessity po muna yung i-resolve. Dapat ba yung pinondohan in the first place? No? Kasama So, po kaya dapat- ang... Yes, go ahead. Alright, kasama din po yung NEDA. Siyempre, kasi ang pinag-usapan natin dyan yung master plan Isa ho dun sa pinag-usapan dito sa Tingnan flood nyo, mga control kababayan, natin, no? maraming mga flood control projects, wala sa kahit anong master plan. Kaya ang sinasabi ho ng mga experts, ito po nga Dolomite Beach project po na to, it was never in the Manila Bay NEDA master plan. Ang So, mga walang mayor... sinorpresa ngayon ni Pangulong Duterte. Di ba? Dahil kapag nasa master plan nyo, di ba, mga kababayan, di yan natutuloy, panigurado. Harangin, mga kababayan. Di ba? kailangan natin Ay. confirm. Ang mga mayor po ba ay kasama? Yung, I think yung Manila Mayor pwede po nga pagpaliwanagin kasi I think during the course po Mayor of Esco, yung flooding po ng papatawag July, ka na. yung resolution ho na yan, na-file po yan as early as July kasi yan po yung panahon ng pagbaba sa Maynila. Itinuro po kasi ng MMDA yung po nga Dolomite Beach Project as one of the causes of the floods around the Manila districts po. And yan yung gusto natin confirm sa kanila kung talaga bang pinapanindigan nila na nakapagpalubha nito pong pagkabaha sa Maynila, ito pong Dolomite Beach Project because of the blocking of the three major drainage outfalls in the area. What about businessman Francis? Ibalik na yung basura, mga kababayan dyan. Di ba? Ang sarap tingnan ng mga basura, mga kababayan, di ba? Maligo sa dagat ng basura. Ibalik na. Simple lang yan, mga kababayan. Ibalik. Lloyd Chua, siya po ang supplier nung Dolomite Beach. Well, we will have to invite him if he is the contractor of this particular project. So, I guess in the second or the third hearing, pagka ho yung DPWH implementation na po yung pinag-usapan, the contractor will most definitely be invited to that. Maraming salamat po sa inyong Si Saldico. Siyempre, hindi nila ipapatawag, mga kababayan, no? Dahil itong Dolomite Beach yung unahin natin. Para yung issue ay, siyempre, may divert, mga kababayan. Putot nyo. Alam na natin yan, mga kababayan, di ba? Naku po. Isasabay pa talaga nila, mga kababayan, no? Sa investigasyon doon sa Senado, di ba? Kasi next week din ata magsisimula yung investigation, mga kababayan. Resume sila. Tapos, sabay itong Dolomite Beach, mga kababayan. Grabe talaga yung taktika nila, mga kababayan, no? Para may pagtakpan lang, panigurado yung kanilang among si Tamba, mga kababayan. Panigurado yan, mga kababayan. Di na tayo nauto dyan, mga kababayan. Dolomite Beach pa naman yung pinagtripan nila, mga kababayan. Ang daming nasisihang mga Pilipino dyan, mga kababayan. Dahil sa ilang presidente na ang lumipas, walang nakasolve sa basurang
Sobrang bahong-baho dyan mga kababayan. Di ba? So magkomento ka nga mga kababayan kung tama bang imbestigahan itong Dolomite Beach at ibalik na lang yung basura mga kababayan. Utot mo, Kong Redon. At eto pa mga kababayan, kaya pala galit na galit itong si Redon sa mga Duterte. Nako po. Eto, panoorin natin kung anong dahilan bakit galit na galit siya mga kababayan. Kaya pala natin alam ngayon bakit galit na galit siya kay Duterte. No? Gusto niyang mag-race back, gusto niyang imbestigahan yung Dolomite Beach na ginawa ni Duterte dahil pala sa ganitong sitwasyon na tinanggal siya, tinirminate siya ni Digong. Panoorin niyo. Mga mahihirap ang layong tulungan ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Pero ang chairman at 4 na commissioner mismo nito, maluho raw sa junket o pagbiyahe abroad. Hindi rin daw sila nagmi-meeting. Kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. Isa pala itong si Redon sa sinibak ni Tatay Digong mga kababayan. Ay. Kind of work performance has no place in the Duterte administration. Ayon sa Pangulo, mula raw ng ma-appoint noong Setyembre, 7 o 8 beses na bumiyahe abroad si PCUP Chairman Redon. You had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor Tatay Digong. agency, I simply cannot accept that. I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Sa isang pahayag, sinabi ni Redon na lahat ng biyahe ng PCUP ay may travel authority mula sa Office of the President at may rekomendasyon ng Cabinet Secretary. Ang mga international conference daw na dinalahan nila may kinalaman sa mandato nila. Puro biyahe-biyahe lang pala ang alam nitong si Kong Redon mga babayan Kaya wala sinibak ito ni Tatay Digong noon mga kababayan. Kaya ngayon, tila gumante mga kababayan. At eto na po mga kababayan, itong nag-trending sa social media mga kababayan, na sino ang may naitutulong sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Ito ba yung pambansang kalabaw natin or itong mahal na Pangulo natin mga kababayan? Kumo. Magkomento ka nga sa baba, kabayan. Kung sino yung may mas na itutulong sa bansang Pilipinas. Naku po, mga kababayan. So, hanggang dito na lang po, mga kabayan, anong latest? At huwag niyong kalimutang mag-subscribe naman sa ating channel, mga kababayan. At lapag nyo kung taga saan kayo kabayan at para sa susunod nating talakayan o breaking balita ay ma-isa-shoutout natin kayo dyan kabayan kung kahit saang panig man kayo ng mundo. Alright? Alright mga kabayan, God bless po sa ating lahat. Nakita ninyo, magkatabi si Brunei, no? Brunei President Bolkiah at saka si Marcos biglang hinila ni Indonesian President Prabowo. Sabi niya, lika-lika, wag mong tabihan yan. Baka utangan ka yan or baka lagyan ka ng droga sa bulsa mo. Tignan ninyo naman nalatang hinila, Layo ka dyan, layo ka dyan.